Hindi pa rin kinikilala ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano ang bagong liderado ng Senado. Nagkatensyon din matapos ipilit ng Cayetano Block ang pagdinig sa flood control scandal kasama ng nagpakilalang 18 ex-Marines. May report mula sa Senado ang aming lead news correspondent Tristan Odalo. Tristan, ano nga bang pinaglalaban ni Cayetano at Gatchalian? Hindi pa tuluyang nare-resolba ang gusot sa Senate leadership. Ito'y matapos akusahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang grupo ni Acting Senate President Win Gatchalian ng pakikipagsabuatan sa Malacanang para guluhin ang liderato ng Senado at gipitin ang kanyang kapwa mga senador para mawala ang kanilang bilang o boto. Una nang itinanggi ng Malacanang na nanghihimasok ito sa Senate leadership. Hirit ni Cayetano, hindi siya kapituko sa pwesto pero hindi niya raw agad isusuko ang Senate presidency. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Di ba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Mariing itinanggi naman ni Gatchalian ang paratang ni Cayetano ng pakikipagsabuatan sa Malacanang. Nanindigan ng Senate leader na lehitimo ang kanyang pamumuno at umapela sa kanyang mga kapwa mambabatas na tigilan na ang drama at magtrabaho na para sa bansa. I think una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, Malacanang rin in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings. So these are tawag ko partners. I plan to extend my hand to all the senators, whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. At importante ngayon, buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. Samantala, pinag-aaralan naman ng grupo ni Gatchalian yung tinatawag niyang new majority kung hihiling nga ba ng special session sa Pangulo para matugunan ang ilan pang mga nakabinbing batas. Kabilang dyan ang pagpasa sa Anti-Hospital Detention Bill, promotion ng ilang mga military general at mga panukalang pagdating na tutugon sa mga problema pagdating sa epekto ng inflation at Middle East crisis. Sayo naman sa Malacanang, handa silang aksyonan ang hiling na special session kung gagawin ito ng mga mambabatas. Balik sa'yo. So Tristan, ano naman ang mga pangyayari sa dapat sanay Blue Ribbon Committee hearing sa flood control? Alam mo, Christine, medyo komplikado yung sitwasyon pagdating sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee because as we speak, dalawang Blue Ribbon Committee ang nagsasabing sila ang may kapangyarihan o otoridad na mag-imbestiga pagdating sa flood control scandal. Kaninang umaga, sinabi ni Senator Gatchalian na walang magaganap na pagdinig, wala silang papayagang resource person dahil wala naman ito sa schedule. Pero ang Cayetano Block nagmatigas at itinuloy pa rin ang pagdinig kasama ang 18 ex-Marines. Bago pa magumpisa ang hearing, personal na sinundo ni Senator Pia Cayetano at Robin Padilla ang 18 sundalo. Pero nauwi ito sa tensyon ng magkasalubong si Senator Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Depensa ng DILG Chief, pinoprotektahan niya lang ang kanyang sarili sa bugso ng mga tao at wala siyang intensyong makipagbuno kay Padilla. Sa huli, natuloy pa rin ang pagdinig kahit hindi kumpleto ang staff ng Senado. Sama-sama ring nagpakita sila Senator Loren Legarda, Amy Marcos, Rodante Marcoleta at ang magkapatid na Cayetano. Matatanda ang no-show ang mga senador na ito sa nakalipas na 3 sesyon. Nagtandem sina Senator Marcoleta at Senator Cayetano pagdating sa pagbusisi sa testimonya ng 18 ex-Marines. Sabi pa nga nila, sa ilang punto ng pagdinig, kailangang kompletuhin yung mga detalye dahil importante raw ito sa isinasagawang investigasyon tulad ng pagpapangalan sa mga personalidad dahil inaakusahan ng 18 ex-Marines ang ilang politiko, media personalities at even ICC investigators na tumanggap ng mali-maletang salapi. Pero sa isang punto ng investigasyon, tila umamin ang isa sa mga testigo na nalito dahil idinawit si Congresswoman Laila De Lima na sa tanong mismo ni Senator Marcoleta ay hindi pa naman miyembro ng Kongreso noong sinasabing nakatanggap siya ng salapi. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, Napagkamala niyo siyang congresswoman noong panahon na yon? nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista.
Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, kung congresswoman na po kasi siya. Pinuntirya rin ni Marcoleta ang mga miyembro ng media at sinabing karamihan daw sa kanila ay mga bayaran pero tinutulan ito ng Senate media. Idinawit din sa investigasyon sina Senator Tito Soto at Erwin Tulfo pero ayon sa dalawang mambabatas ay ito ay isang malaking kasinungalingan. Sa ngayon, ayon kay Tulfo na siyang tumatayo ngayong Blue Ribbon Committee Chair sa ilalim ng New Majority ay pag-aaralan nila kung sino-sino pa ang mga iimbestigahan sa kanilang magiging investigasyon sa flood control. Pero dahil sa kanyang mga narinig mula rito sa 18 ex-Marines, tila malabo niyang isama ang mga ito sa gagawing investigasyon. At yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa'yo. Maraming salamat, Tristan Nodalo, nagbabalita.